Sa totoo lang, no, ang mga kongresista na katulad nila J.J. Suarez na o mga plunder, ang dami niyang plunder na cases, no? Pending. At yan sila Tambunting, dapat yung mga yan, dahil sa kanila, no, maraming tao gusto ipasarado ang Kongreso dahil sa inyo. Yes. Yan ang totoo. Attorney Trixie, your reaction to that kind of preposterous and yet ipinapakalat na information operation and influence public opinion operation, manipulation? Meron nang natalo sa election on exactly this kind of governance. Diba? Kaya nanalo si Duterte. Diba? Madadaan nyo sa PR to. Seryoso. Did you honestly, pala nila, pera-pera lang ang Pilipino. Hindi ganon ang Pilipino. At ang mga Pilipino ay kaya palang i-manipulate ng foreign nation. Ang alam ko tayo sinasako pero lumalaban tayo, Attorney Trixie. Ang tawag pa sa atin ang mga bagong makapili. Kapag critical tayo sa war policy ng gobyerno ni Bongbong Marcos, mga bagong makapili. Ang mga bagong makapili daw si Sasrogando at iba pa. Maya-maya kasama na tayo dyan sa mga bagong makapili. Pierre Ardi daw, traidor. Maudigs. Maudigong. Attorney Trixie, natatawa tayo pero these are serious, well-funded information operations to condition and brainwash the public to accept the policy of war. Tama po ba? Yeah, so basically our question here, no, as somebody who's been in communications for a very long time, what do you know about the Filipino people? Yeah. Attorney Trixie. Well, alam natin pag minamanipulate tayo. Alam mo yung pinakamalaking suit talaga, mga taong bayan. And I mean that in the nicest way possible. There are times na we'll let it slide. Sure, sige, you can talk all you want. Doesn't affect us. But on matters as serious as this, na alam natin, papatawag yung mga anak natin para magserbisyo sa gobyerno at some point. Pag tayo na mararamdaman natin yung epekto, hindi lang ng hindi lang ng mga usapang conflict o giyera na ganyan, kundi pati yung mga ginagawa nilang pagnanakaw or patawag dito, creative accounting nila sa gobyerno. Creative accounting. Di ba? Naglulukan pa tayo eh. So yung mga ginagawa tayong parang piggy bank ko, ito para maalala ninyo ako later on. May plebisito, baka para hindi nyo kami makalimutan, kami po yung nagbibigay ng mga hindi nila alam na, sige, at some point, tatanggapin na lang yung pera nila pero they're in for a shocker. The same way that it was a shocker in 2016. Tama. Yes. Baka Exactly. You can't fool all of the people all of the time. But yeah, tama ka. Sometimes, pwede nilang lokohin, pero dahil sa proseso na ang tao ay natututo sa karanasan at kasaysayan, tama po kayo, you can never fool the people all of the time. Tsaka my bet, Attorney and Eric, no, is always on the Filipino people. Time and again talaga naturuan talaga tayo. So ang sinasabi mo, Attorney, did I get you right? These people, they're not reading the Filipino people right, neither do they understand social media where authenticity is the currency. At napakalalim ng kanilang pang-iinsulto. At napakababa ng kaalaman ng taong bayan na hindi siya natututo sa kanyang mga karanasan. Grabing insulto. Tama po ba, Attorney Trixie? Nakaka-insulto. Parang ina-assume nila na kaya nila tayong bilhin with 500 billion na ayuda. Actually, simple lang ang needs ng Pilipino. Yes. We want to be with our families. Primary yan talaga. Yes. Diba kaya may jeepney. Gusto natin kasama natin ang pamilya natin everywhere. Tama. So, magkakasama ang pamilya at saka yung basic na things work. Yun lang, basic lang. Di nga tayo humihingi ng malalaking bagay. Okay na tayo, dinitiis natin ang traffic. Marami tayong kayang tiisin. Pero yung yung ginagawa tayong tanga, yun, napansin ko, nobody likes that. And people will start to realize their power kapag ginaganon mo siya na tinatrato siyang parang alipin sa pera, alipin sa kalokohang propaganda, at walang sariling mabuting pag-iisip na kayang abutin ang pagmulat niya sa kanyang mga nararanasan. Ang napansin ko dito ito mga politikong ito na nang bubudbud lang ng pera sa taong bayan, na napakatagal na nila sa politika,
Kasi hindi sila marunong magsilbi sa taong bayan. At yan lang ang alam nila. Bili ng boto. Yan lang, bili ng boto, bayad ng bayad. Walang respeto sa Pilipino. Kasi ang trato nila sa public office ay titulo. Yeah, at saka hindi serbisyo. At saka mababa ang tingin sa mahihirap. Correct. Sobrang baba ang tingin. Kaya elitist. Ang sabi nga nila, Attorney Trixie, don't get offended kasi wala ka naman doon at hindi mo din alam na mangyayari ito sa kanya. The Marcos administration of Bongbong Marcos Jr. is the full restoration of oligarchic rule and elitist rule combined na nangyari after 50 years. Na muling nakikita natin ito, kompleto, na bumabalik ang oligarkiyang nagkokontrol ng Estado at gobyerno, deep state kung sa Amerika, kung sa atin naman, bureaucrat capitalism is fully restored. Presided by Marcos Jr., his wife, his cousin, and their oligarchic core group. Do you see that kind of leadership right now in this government? Ang makikita natin, which is evidence of that, is the lack of a developmental budget. Correct. So, look natin, for 2024, kinontract for all government agencies. Wala silang pwedeng yung isulong na proyekto that they think will uplift the people. Correct. Instead, hit ang mga budget at lumaki ang ayuda. So, alam natin na walang productivity pag ayuda. Correct. Kasi Charity work yan. Guide you over, di ba? Yung, ay, wala kang trabaho, o bigyan kita para for 6 months buhay ka. But it's not enough for, hindi ka yayaman. Yeah. Walang yayaman sa ayuda. In fact, baka lalong maghirap kasi handout mentality yan. Yes. So at some point, the idea here is to keep us poor and dependent. Magiging dependent sa mga handouts na ito. And wala pong matitira na pwedeng mag-challenge dun sa oligarkiya. Tama. So, walang yayaman, walang lalakas, walang makakaibang punto de vista. Yes. Sila lang, homogeneous lang, tapos sila yung nasa taas at tayo yung nagtatrabaho para sa kanila. Monopolyo ng kapangyarihan. Attorney Trixie, last part na po ng ating talakayan muna. At hindi naman itong panghuling makakasama ka namin sa Pilipinas nating mahal kasi palagi nating mamahalin ang bansang ito. Attorney Trixie, nakakatuwa lang. We are treating China as an enemy. Tayo US na US ang ating mga leaders. Pero China is the only country recognized by World Bank and the world to be able to take out of poverty 800 millions of their people in 40 years. Nobody, no country was able to do that. Even 120 million Chinese in absolute abject poverty were taken out of poverty in 12 years program of Chinese development design. I am not pro-China. Hindi na po ako komunista, Attorney Trixie, ayaw ko na ng komunismo. But the government that led China, be komunista yung kanyang paniniwala, they were able to prove that taking out people of poverty, 800 millions, close to 1 billion in 40 years program of development. That's what the enemy were taking on China. Attorney Trixie, your final message. That is true. They were able to eradicate what is called absolute poverty. Absolute Ito yung talagang dukhang-dukha, pinakadukha dun sa sa kanilang lipunan. And in fact, yung under the Duterte administration, we were patterning that. Yes. Kasi ito yun, that was one of the top sa agenda ni former President Duterte. Correct. Was to address the issue of poverty. Malaki yung dapat matanggal. Kung kaya't magkaroon ng free tertiary education, binuhos ang pera sa health, nagka-Universal Healthcare Act, and all of these laws na sinulong niya, naging priority laws, we're targeting this. Yung para yung mga mahihirap, kaya may Universal Healthcare, hindi sila condemned to poverty for another generation. Kasi isa lang magkasakit sa pamilya mo, it sets you back. Magkakanda utang-utang ka, yung mga nagtatrabaho, all of their money goes into that, you cannot save. Yung mga nag-aaral, mapapatigil mag-aral kasi kailangan tumulong sa pamilya and so on. You condemn a family to poverty pag hindi mo in-address ang health care. Tapos yung free tertiary education means na at least doon sa portion na yun, yung makapagtapos ang isa
doon sa very impoverished families, ang laking tulong na sa pagka-angkop ng pamilya na yon. Yes. So marami. Yung build, they were supposed to make things easier so we could move easier. Mas mura yung transportasyon, mas mura yung paggagalaw. Again, this directly affects the poorest of the poor in their own home budget. Yung market basket nila, mas masasagip yung pamilya, masasagot yung mga other basic needs. Including So barangay development projects to the far-flung Correct. areas. Tama. Yes. Tapos, yung NTFL pa, remember? Correct. Diba, yung mag-allocate ka dun sa mga barangays to Yes. clear and bring the basic services Agree. to the countryside. Kasi sa countryside, yung absolute poverty, karamihan ng mga mamamayan natin na dukhang-dukha talaga ay nandyan sa probinsya. Tama. And so, idadali natin yung mga hindi umaabot normally na serbisyo ng gobyerno, dadalhin mo doon sa mga barangay na nang sa gayon, hindi sila nare-recruit. Hindi na nalululong yung pamilya sa kahirapan dahil ang isa na namang productive member of their family takes off for the hills. Tama. So, nakita nyo na in fact, sinasabi ni the drug war was also another means of targeting absolute poverty. Kasi kaya nanghihikayat ang mga manghihirap sa droga dahil walang economic opportunities otherwise. Exactly. Hindi sila papasok sa krimen kung may available naman na economic opportunities na legal. So, crime is an indication of the desperation of the poor. Yes. So, hindi po natin nakikita yung ganyang trajectory dito. Ang maliwanag, ewan ko kung failing lang ng communications or talagang walang nangyayari, ang nakikita natin, charter change, term extension, conflict sa West Philippine Sea. Lahat ito hindi developmental. Lahat ito hindi puntirya ang pag-aangat ng kondisyon ng ordinaryong mamamayan o hindi tina-target din ang absolute poverty or any kind of poverty dito sa Pilipinas. Maraming mga proyekto na hindi na po napupondohan. Marami dun sa build, hindi nadidelay. Yung trend sa Mindanao, ang pinaka-classic example. Na it's pushed back, what? Another 10? Attorney Trixie, no? Tama po kayo kasi one of those na naging anomalya ay ang mga questionabling ipinasok na pondong almost 140 billion pesos sa DPWH pero hindi siya developmental targeted projects kundi dadaan doon sa approval ni Martin Romualdez. Kundi mga proyektong kung si Ping Lacson patawagin niya ay panibagong mukha ng pork barrel at hindi naman pang development. Attorney Trixie, we would like to have you more of your time sa Pilipinas nating mahal, but definitely, sabi namin ni Ma'am Lorraine, you will always be part of those people who truly love this country. Kaya magiging suki ka rin namin dito sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat, Attorney Trixie, for spending your time sa ating sambayan ng Pilipino, sa mga kababayan natin. We will always be grateful of the opportunity to discuss with you matters that pertain to peace, democracy, and real good governance for our people. Mabuhay po kayo. Thank Attorney you. Trixie. Thank you, Attorney.